Hindi ka ba ng beer? Bakit hindi? Nasa diner tayo eh. Uy, wow! Ano gusto mo? Mag-report tayo about our sad stories? Let's drink. Basta talaga kasama ko yung isa sa pinakamatalik kong kaibigan na si Arv. Bawal lang sad stories, puro saya lang. Kaya ang kwento ko, yung parati kaming inuumaga dito sa Makati. Ilan lang to sa mga pinupuntahan namin. Nagsimula sa patikim-tikim. 10 oras ng gabi. So ilagay na natin sa 24 oras na bukas. See, that's how you order. Ito ang madalas ikinikwento at bidang-bida kay paring Arv. Paborito niya tong puntahan. Napakaganda nga naman, para ka nagpunta sa Amerika sa totoo lang. Diner. Ito yung filling station. Given na dito na parang Amerika nga yung matitikman natin. Pero ang twist, meron ding mga Filipino food dito. 24 oras available. Yun nga palang videos natin sa Tikim. 24 hours din pwede nyong panoorin. Pati yung pag-like at subscribe, buong araw pwede nyong gawin. Yun. Siyempre pag nasa diner ako, hindi nawawala yung steak. In-order ko to. At siyempre yung milkshake. Authentic kasi dito. Ang isa ko pang tinikman ay yung chicken sandwich nila. Simulan na natin yung tikiman. Pagdating sa amin ng steak, amoy pa lang parang tama na yung matitikman ko. 2 AM bonus to. Malambot at lasang usok. Saan ka pa? Medium rare yung paborito kong steak style. Nakuha naman. Bonus, ang sarap din ng mashed potato. Kung ang mindset mo ay makakain lang ng masarap na beef, hindi naman yung steakhouse grade, okay na okay dito at kahit anong oras pa meron. Yung milkshakes naman, itsura pati portions parehong-pareho rin pag nasa US ka. Yung tipong ibibigay sa'yo yung sobra na hindi nagkasya sa baso. Lasa, ganun din makrema. Medyo may presyo kasi dito kaya hindi nagtipid sa gatas at saka sa ice cream. Yung chicken sandwich, hindi rin to papalampasin. Ang ganda ng itsura, kumbaga may TLC. Ang ganda ng mga gulay, tinapay, maayos. Pati yung chicken malutong na malutong. At lampas-lampasan dun sa tinapay mismo. Talagang American serving, pati yung quality. Lipat naman natin yung panlasa natin sa pang-Pilipino. Ito yung sinasabi ko. Ang ganda ng lugar pero nagsaserve din ng Filipino food. Bulalo, sizzling, madaling araw, saan ka pa? Alam nyo yung lasa ng bulalo, hindi naman magpapahuli na dun sa lasa ng steak. Gravy pa lang malinamnam na. Okay, yung filling station, medyo challenge yung parking. Pero pag nakaparada ka naman, medyo satisfying yung tambay. Ganda kasi ng itsura eh. Tapos, masarap yung upo. Masarap yung pagkain. Masarap yung company. Perfect talaga. Kung madalas kang manood at napapansin mo kung ano-ano mga sinusuot ko sa mga episodes natin, tama, maganda siya. Silipin nyo yung Team Manila. Sila ang sumusuporta sa channel natin at makakabili kayo nito kahit nasaan ka. Nagpapadala sila lalo na sa US. Check nyo yung website nila at kung gusto mo yung mga merchandise ko, nag-boom, nasa Shopee at Lazada to. Yun! Balik tayo sa late night tikiman. Makati na naman syempre. Napadaan kami ng Bagtikan Street. Meron pala dito nito. Gantong itsura dapat hintuan at tikman. Tara tingnan natin. Ayos, nakachamba na naman tayo dahil nga hindi natin naman alam lahat
Hindi ko naman natitikman lahat at di ko alam lahat. Pero dito sa Bagtikan, malapit lang to sa tinutugtugan namin sa Saguio. Meron palang ganito, tea house. Tapos meron na ring milk tea. So naturally, inuna ko ng order yung milk tea. Nag-i-expect ako ng regular milk tea na sa plastic na lalagyan. Yung dumating sa amin, jumbo. Tapos ang bonus pa, ako, mahilig ako sa red bean. Kaya meron akong tatak ng milk tea na pinupuntahan na merong red bean. Sila dito meron. Diba? Bonus sa akin yun. Ang dami pati ng red bean. Ang dami ng milk tea. Tikman na natin Tikman na natin. Sarap nga. Milky. Ito yung milky na kind. Hindi ko nahanapin yung matapang yung tsaa kasi normally pag milk tea naman yung in-order, yun yung basic na lasa. Kumbaga yun yung ballpark na lasa. Hindi siya yung parang floral. Okay to, ang gusto ko dito, ang dami ng red bean. At saka ang dami ng tea. Gustong gusto ko to. Ang lakas makasarap nung dating ng baso no? Panalo to. Try na natin. Ito yung best seller. Basta kasi Taiwanese. Di ba beef noodles. So, nakasuggest naman. Pero yung pinili ko yung gitna. Kasi merong hindi spicy. Spicy at saka yung extra spicy. Yung gitna yung pinili ko. Yung may punch. Tingnan natin Sabaw muna. Parang nasa Taiwan yung itsura Ganda Pati yung noodles na. Tataba na Ayan Pero sabaw muna. Sarap. Alam nyo, dahil Taiwan, hindi overpowering talaga yung flavors ng Taiwan. Ibig sabihin ko yung alat niya, yung pepper niya. Diba? Parang kung may mag-a-agree sa inyo nakapunta ng Taiwan, at least yun yung observation namin na hindi ka ibobombard nung spices na ginamit. Yun yung Taiwan. Ganito yung meron sa soup nila. Pero may masarap na flavor na wala sa mga regular beef mami natin o beef noodles. Hindi ko ma-point out, malamang yun yung mapula-pula dito na present dito Tatatry ko na. Yung noodles naman ito, ang gusto ko dito sigurado na mataba ito Sarap. Sarap yung noodles. Konti lang din yung beef niya. Meron siyang 3. Tignan naman natin Ito na. Yung merong litid. Sarap ng lasa. Gustuhan ko yun, sobra. Hindi lasang asado lang. Hindi Pinoy asado. Yun ang gusto ko doon. Lasang, siguro nga Taiwan. Hindi ako expert, pero ibang flavors. Parang solid nga na Taiwanese noodles to. Okay. Marami siya. I-expect ko naman kasi hindi rin ganun kamura dito. At least yung noodles. Pero marami siya. Kumbaga, kung yung binayad mo, hindi yung nakuha mo. Sakto. Pwede. Tikman naman natin itong xiaolongbao. Okay. May 5 piraso. Pero hindi naman siya maliit. Malaki-laki naman. Tikman natin Ay! Mag-iingat kayo dahil yung iba, yung dumating sa akin, butas na. So, ayan, nabubutas siya. Hindi ko alam kung dapat gano'n, pero titikman ko agad Totoo lang, parang kumatas yung sabaw. Pero, nalalasahan ko masarap What could have been, ganun ba yun? Tingnan natin, kung matutuwa pa rin ako na kumatas yung sabaw, lalagyan ko na lang ng black vinegar. Masarap yung nalasahan ko at saka malaki yung, ayan tingnan nyo sa loob, parang may hipon naman. May pangako ng sarap. Tingnan natin kung patas yung itsura sa sarap. Okay. Definitely hindi naman siya shilin, o hindi siya yung Din Tai Fung, o hindi siya ganon. Sakali ko lang siya nakita Kung ako tatanungin okay siya. Dahil ang ganda nung portion, ang hinahanap ko lang talaga yung may sabaw. Baka nagkamali ako lang ako. Isa pa. Yun. Parang ito meron. Kainin ko na agad.
Hindi karamihan yung laman niya. Para sa akin nasa gitna yung experience ito. Not bad, hindi rin super good. Sa gitna siya. Yung beef noodles talaga yung tingin ko parang wow, good find dito yon. Masarap, lalo na talaga yung noodles. Ito isa pa na intriga ako kasi gyoza pero Taiwanese, di ba? At saka yung flavor niya kasi kalagay shrimp, pork, bamboo na gyoza. Ang iniisip ko sa utak ko baka yung bamboo na ginagamit sa noodles, so medyo pang-acquired taste din yun yung bamboo na lasa na yun Sa iba sasabihin baka mapanghi. Pero ako nasanay na ako doon Tikman natin kung paano siya nag-translate dito sa gyoza na to. Ang ganda ng itsura, pahaba. Ang ganda ng placing ng sunog niya. So kaagatan ko para makita ko yung laman niya. Mas gusto ko to. Weird. Hindi rin ganun karami yung laman, pero mas may nalasahan ako dito kasi na sesame oil. Hindi ko naman nalalasahan yung bamboo pa. Actually, parang siomai siya, hindi siya parang gyoza para sa akin. Kasi konti yung mga... Wala siyang green-green kung mapapansin nyo. Diba ang gyoza, maraming laman na yun. Alam kung chives yun or dahon ng sibuyas. Ito, mas meat. Bagay rin sa vinegar, pero yung unique na sauce nila, tingnan mo yung medyo malapot. Mas nakakatuwa ata ito. Ayan Masarap siya. Actually, ang pinakamalapit na lasa nito oyster sauce na nilagyan ng garlic. Okay to, hindi rin to masyado mahal kaya in-order ko rin. Pero paulit-ulit ko sinasabi kung gusto ko yung beef noodles dito. Kahit si Mrs. Dizon tinikman niya parang. Kahit yung pamangkin ko, si Raiden, impressed kami sa noodles dito. Masarap. Hindi kami expert, hindi namin alam kung ano ba yan, handmade, pero kung ano yung na-experience namin sa Taiwan, yun yung na-experience ko. Parang dinala ulit ako doon sa bakasyon ko. Yun. Meron. Siyempre, dahil mahilig nga ako sa peanut butter, hindi ko na ito papalampasin. Basta nakakita ako ng peanut noodles, titikman ko yan Ito parang, pag pinalamig nyo, lalagkit. Kaya paminsan, hina-hydrate ko to ng kung anong soup ang nasa harap ko. Pero, in this case, medyo lumamig siya, pero kakainin ko pa rin. Again, gustong-gusto ko to. Ang sarap ng peanut butter dito. Tama, yung dalawang in-order ko na ganito yung noodles. Tingnan nyo, ayan Ewan ko kung bias ako sa noodles na to. Pero sarapan ako. Kahit pa, ito ang lapot-lapot at ang creamy-creamy nung experience nito. Sapa. Nagustuhan ko to. Kakagatan ko yung balls Ito yung balls na, isang malaki lang. Okay. Hindi siya organic na karne yung feel ng balls. Parang typical na nabibili mo na frozen balls. Pero malaking-malaki siya. Lasa, hindi naman siya extraordinary. Mas na-appreciate ko pa yung sarap ng peanut noodles talaga. Sa case na to. Kanya-kanya tayo. Hindi ko lang alam kung mahilig lang ba sa peanut butter makaka-appreciate na to. Pero ako gusto ko to. Pwede na. Hindi na nga kami nag-chili garlic o condiments. Tinikman lang namin as is kung ano yung dinala sa amin. Okay. Watermelon. Paborito ko to. Paborito kong hindi ko madalas orderin, pansin ko sa drinks. Kasi parang nangihinayang ata ako, mas gusto ko siyang kinakain. Pero ngayong gabi, parang gusto ko siyang tikman at hindi ako nabigo. Dahil nga ang laki-laki, ayan. At saka parang mayroon totoong real fruit. Hindi siya flavoring lang. Tignan natin. Grabe. Sarap. Totoong prutas nga. At hindi lasang lumang pakwan. Kasi malalasahan yun parang lumang pakwan, ilagay na lang natin sa shake. Ito hindi. Masarap. Sobrang refreshing nito. Gustong-gusto ko. Dahil pakwan na siya, hindi na siya nilagyan ng masyadong asukal. Ito pa yung isa
mango at orange. Ang ganda rin ng itsura. Oh. May buo-buong bits pa sa loob. Tingnan natin, ayan oh. Hindi ko lang alam kung mango yan o pulp bits ng orange. Halo na. Pero yung itsura niya, sobrang pang ano eh. Pang summer drink din yung itsura nito. Ang ganda oh. Tikman natin ha. Yung lasa ng mangga nito, hindi lasang manggang kalabaw o yung manggang piko. Mas parang ano siya, lasa nung mangga nung natitikman sa Thailand o kaya mala Indian mango. Hindi ko lang alam kung naging ganun siya dahil may kasama na siyang orange. Kung ako lang, sobrang nagustuhan ko talaga tong watermelon. Kanya-kanya. Baka si Mrs. Dizon mahilig sa mango, hindi ko alam kung magugustuhan niya. Pero kung ako, top pick na agad sa akin dito yung merong ito. Yan. Itong dalawa. Solid. Tsaka siguro hindi ko iti-take out kung kayo. Dito nyo inumin, ang ganda ng baso nila dito. Tsaka masarap umupo. Hanep sa fine to kasi last order nila is 3 a.m. 10 a.m. ang bukas. So, tingnan nyo, wala kaming katabi ngayon, hindi kami naabala sa parking kasi this oras kami pumunta ng Makati. Tapos ito, totoong ano lang, yung dinaanan lang namin, actually iba yung kakainan namin ngayong gabi. Sabay, teka muna, ano to? So yun na naman. So para sa akin, itong ginawa namin ngayong gabi, isa na namang gabu. Yun. And pros, experience the juxtapose of X and O's. Take the highs with the highs like a drug supply. We take the lows with a smile, I suppose. Exploratory flows, expect the cons and pros. Experience the juxtapose of X and O's. Explosions, the motions of my moments to come. We take potions devoted to the beats of the drum. And we're back, son, the mighty hold back.